Hindi sanay si Elias Marasigan sa mga lugar na kumikislap sa sobrang linis. Yung tipong bawat hakbang mo ay may tunog na parang may nanonood. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit humigpit ang hawak niya sa strap ng lumang sling bag habang nakatayo siya sa labas ng isang mataas na gusali sa Ortigas. Ang dahilan? Ang bawat pader ng kumpanyang iyon ay parang paalala ng isang lumang sugat na matagal niyang tinakpan ng katahimikan. Sa lobby, nagtatakbuhan ng mga empleyado. May mga naka-heels na mabilis maglakad, may mga nakabarong na may hawak na folder. Sa gilid, may isang guard na halatang pagod pero gising ang mata. "Sir, saan po kayo?" Tanong ng guard na si Ramon Sibal, sabay tingin sa ID na nakaipit sa daliri ni Elias. "Consulting meeting po, kay Ma'am Rowena Quintos." Sagot ni Elias, magalang, walang yabang. Napatingin si Ramon sa listahan. Ma'am Rowena, sa 19th floor po. Pero sir, kailangan po ng visitor pass." "Oo naman." Inabot ni Elias ang isang lumang ID card na wala ng saysay sa sistemang ito. ID card ng dating kumpanya ng ama niya, yung kumpanyang gumuho matapos lukohin ng kasosyo. Agad niya itong binawi, parang napaso ang daliri niya sa alaala. "Pasensya na, ito na lang." Inabot niya ang valid ID niya sa kalumunok. Habang ginagawa ni Ramon ang pass, lumapit ang isang janitress na nagmomop ng sahig. Maliit ang pangangatawan pero matatag ang kilos. "Sir, iwas po kayo, basa." Sabi nito, may ngiting pagod pero totoo. "Salamat," sagot ni Elias at sa simpleng salitang iyon may pumitik sa loob niya. Parang may nagsabing, hindi lahat dito ay plastic. Pag-akyat niya sa elevator, pinanood niya ang mga numero. 19. Ang taas para sa taong galing sa lupa, sa putik, sa probinsyang tinubuan niya. Sa tuwing umaakyat ang elevator, parang umaakyat din ang kaba niya. Pagbukas ng pintuan, sinalubong siya ng receptionist na si Trina Velasco. Maayos ang buhok, malinis ang smile, yung smile na parang naka-assign. "Good morning. Name?" "Elias Marasigan. May appointment po ako kay Ma'am Rowena Quintos." Napatingin si Trina sa screen, tapos tumanggo. "Yes sir, please wait po. She'll be with you shortly." Umupo si Elias sa sofa, pinisil ang kanyang palad. Sa loob ng glass-walled office, kita niya ang mga taong nagmamadali, tila may habulan. Sa kabila ng pagiging tahimik niya, hindi siya ignorante. Alam niyang may giyera sa likod ng mga spreadsheet. Ang hindi alam ng karamihan, matagal na siyang nakikipagdigma, hindi sa sigaw, kundi sa pagtitiis. Ilang minuto lang, bumukas ang pinto at lumabas si Ma'am Rowena Quintos. Nasa mid-50s, matalim ang mata, pero may init ang presensya. Nakaputing blazer siya at may hawag na folder na parang sandata. "Elias," tawag niya, parang matagal na nilang kilala ang isa't isa kahit hindi naman sila lumaki sa iisang mundo. "Halika." Sumunod si Elias sa loob. Sa opisina ni Rowena, walang masyadong dekorasyon. May isang maliit na frame lang sa gilid, larawan ng isang lumang bahay sa probinsya. Napansin ni Elias iyon agad. "Bago tayo magtrabaho," sabi ni Rowena habang nagsasalin ng kape. "Kamusta ka? Kamusta ang nanay mo?" Nang marinig ni Elias tungkol sa nanay niya, parang lumambot ang tigas sa dibdib niya. "Okay na po siya. Nagtitinda pa rin ng kakanin, pero mas magaan na kahit papaano." "Mas magaan," ulit ni Rowena, tapos tumitig siya sa Elias na parang sinusukat ang bigat sa likod ng salitang iyon. Pero hindi pa tapos. Hindi sumagot si Elias. Hindi niya kailangan magpaliwanag. Alam na ni Rowena kung bakit siya narito, at hindi lang yon dahil sa trabaho. Kinuha ni Rowena ang folder at inilapag sa mesa. "Elias, diretso na tayo. Narinig mo na ang tungkol sa Verdanza Holdings?" "Opo," maingat ang sagot niya. "Sila yung bumili ng lupa namin." "Exactly," tumanggo si Rowena, "at hindi lang lupa, marami silang binibili. Mga pangarap, mga pagkakataon, minsan, mga tao." Nag-init ang batok ni Elias. "Ma'am, hindi ko po sila nilapitan para maghiganti."
Rowena ngumiti ng bahagya. Hindi. Kaya kita gusto, Elias. Hindi kagaya ng iba. Pero hindi ibig sabihin nun na papabayaan mo silang gawin ulit sa iba ang ginawa nila sa pamilya mo. Tahimik si Elias, ngulit sumikip ang hawak niya sa bag. May partnership event sila soon, dugtong ni Rowena. Charity gala, celebration, papirmahan ng bagong investors. Ang mag-asawang CEO, sina Crispin De Vera at Monica Lamberte De Vera, sila ang mukha ng lahat. Kapag nakita mo sila, may intindihan mo bakit maraming natatakot. CEO couple, bulong ni Elias, parang tinikman ang salita. Oo, mata pobre, mahilig magpahiya, mahilig magpatawa sa harap ng tao gamit ang ibang tao. Tumigil si Rowena, saka tumingin sa kanya ng seryoso. Kaya Elias, kailangan mong maging maingat. Ma'am, ano pong gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Elias. Hindi iyon tanong ng inosente. Tanong iyon ng taong handang tumapak sa apoy pero ayaw masunog ang iba. Rowena huminga. Una, kailangan mo munang maintindihan ang laro. Hindi mo sila kayang talunin sa emosyon. Kayang-kaya kanilang paikutin sa drama nila. Ang kailangan mo, impormasyon, timing, at mga taong mapagkakatiwalaan. Kumatok ang pinto. Pumasok ang isang lalaki na may bit-bit na laptop at makapal na file. Ma'am Rowena, here's the revised timeline. Ah, Tomas. Lumingon si Rowena. Elias, meet Tomas Barreto, project manager. Matalas to. Minsan masyadong matalas. Ngumiti si Tomas kay Elias. Nice to meet you, sir. Heard about you. Ikaw yung tinatawag ni ma'am na quiet fixer, no? Napangiti si Elias ng konti. Depende kung anong kailangang ayusin. Okay, I like that. Umupo si Tomas, binuksan ng laptop. Ma'am, update. May internal pressure sa Verdanza. Yung project nilang Green Arc District, minamadali. Maraming sabit. Rowena tumango. Exactly. Elias, hindi ka lang maghaharap ng personal story mo dito. May mas malaking problema sa loob. May tao bang mapagkakatiwalaan sa loob? Tanong ni Elias, diretso. Tomas sumagot agad. Meron, pero takot. Kung sino man, kailangan mong protektahan. Muling kumatok ang pinto. Ngayon, isang babae ang pumasok. Nakaitim na blouse, may ID na PR department. Matapang ang tindig, pero ang mga mata ay parang sawang-sawa sa mundo. Ma'am Rowena, bati niya. Sorry late, traffic sa EDSA. Elias, hi, I'm Jillian Pardo. Jillian, ngumiti si Elias, polite. Jillian tumingin kay Rowena. I heard papasok na siya sa orbit ng Verdanza. Rowena tumango. Oo, kaya nandito ka rin. Kailangan niya ng mapagkakatiwala ang mata. Jillian napabuntong ininga. Kung mata lang ma'am, madami. Ang mahirap, kung sino ang hindi nabubulag sa pera. Tomas sumabat. Jill, wag mo nang pakomplikahin na agad. Baka matakot. Hindi to bata. Balik ni Jillian, sabay tingin kay Elias. Kung papasok ka sa mundo nila, Elias, huwag kang mag-expect ng fair. Ang tingin nila sa tao, presyo. Pag mababa, tinatapakan. Tahimik si Elias. Tapos marahan siyang nagsalita. Sanay na ako sa pagtatapak. Ang hindi ako sanay, yung makita ulit sa ibang tao. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan na parang may respetong ipinanganak. Rowena tumayo, lumapit sa bintana. Elias, may dahilan kung bakit kita tinawag. Noon, nang bumagsak ang kumpanya lang tatay mo, may nakita ko sa mga records. Hindi lang simpleng scam, may chain. At sa chain na yun, lumilitaw ang pangalan ng Verdanza sa mga acquisitions. Napasandal si Elias. Ibig sabihin, sila talaga. Oo, sagot ni Rowena. Mabigat. At ngayon, may pagkakataon tayong pigilan ang chain na yan. Pero hindi ito magiging mabilis. Tomas nag-scroll sa laptop. Ipinakita ang schedule. Next month yung charity gala. May mga VIP lists. May mga sponsors. May mga strategic partners. Jillian sumingit. At may mga taong sasadyain nilang pahiyain para may comedy ang gabi. Kasi sa mundo nila, ang pagmamaliit, entertainment. Pero kailangan nating magsimula sa'yo, sabi ni Rowena kay Elias, muling bumalik sa mesa. Anong gusto mong maging mukha mo sa harap nila? Saglit na nag-isip si Elias. Ang totoo, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang galit.
pero natutunan niya sa tag-ulan ng buhay. Ang tubig, hindi sumisigaw, pero kayang magpaguho ng bundok. Gusto kong maging ordinaryo, sagot niya. Yung tipo ng taong hindi nila papansinin, para makita ko kung paano sila kumilos kapag wala silang kinatatakutan. Jillian na pangisi, may halong lungkot. Perfect, kasi dun sila madaldal. Rowena ngumiti. Good! At habang di ka nila pinapansin, magtatrabaho tayo. Hahanapin natin ang mga sugat sa loob. At kapag handa na, saka natin iikot ang kwento. Tumango si Elias, pero bago siya makapagsalita, kumatok ulit ang pinto. Isang batang babae ang sumilip, halatang kabado, hawak ang papel na parang life and death. Ma'am Rowena, sorry po, pwede po ba? Mahina ang boses. Pasok, sabi ni Rowena, malambot bigla. Nina, anong meron? Pumasok si Nina Sison, payat, nakasalamin, halatang bagong salta sa corporate. Ma'am, may pinapapirma po sa akin si Sir Vince. Sabi niya, urgent, pero hindi ko po maintindihan. Parang may mali. Nagkatinginan sina Tomas at Jillian. Rowena kinuha ang papel. Mabilis niyang binasa. Lalong tumalim ang mata niya. Nina, sino si Vince? Head po ng procurement, si Vince Calderon. Nanginginig ang boses ni Nina. Sabi niya, normal lang daw, pero natatakot po ako. Dahan-dahang tumingin si Rowena kay Elias. Elias, ito ang sinasabi ko. Hindi lang tayo tungkol sa lupa mo. May mga taong tinatabunan dito. Si Elias tumayo, marahang lumapit kay Nina. Hindi siya nakangiti, pero hindi rin nakakatakot. Nina, okay lang. Hinga. Hindi ka nag-iisa. Sir, baka mawalan ako ng trabaho. Halos pabulong na sabi ni Nina, naningilid ang luha. Ang trabaho, napapalitan, sagot ni Elias. Pero ang konsensa, mahirap ibalit kapag nasira. Napayuko si Nina, pero parang may nahugot siyang lakas sa simpleng salita. Jillian tumihim. Ma'am, this is it. May gumagalaw na sa loob at kung si Vince na ang nagsisimula ng pressure, ibig sabihin, nagmamadali sila. Tomas tumanggo. At kapag nagmamadali ang mga ganyan, may itinatago. Rowena binalik ang papel kay Nina. Nina, wag mong pipirmahan yan. At kung may magtanong, sabihin mong dadaan muna sa legal review. Pero ma'am, ako ang bahala. Putol ni Rowena. At Nina, kung may iba ka pang nakikita, sabihin mo sa akin. Direk. Tumanggo si Nina, nanininig pa rin, pero may liwanag na sa mata. Paglabas ni Nina, bumalik ang katahimikan. Yung katahimikang parang may paparating na bagyo. Elias, sabi ni Rowena, mahina pero matalim. Nakikita mo na, hindi ito isang eksena lang. Ito ay serye ng pang-aapak at kung papasok ka sa gala, hindi lang sarili mo ang dala mo. Tumingin si Elias sa bintana, sa malayong kalsada. Naalala niya ang nanay niya na nakatayo sa init, nagtitinda ng suman. Naalala niya ang lupa nila, ang punong mangga, ang gabing umuulan habang umiiyak ang ama niya sa lamesa dahil niloko sila. Pero sa gitna ng alaala, may bagong mukharing sumulpot. Si Nina, kabado, yung janitress sa lobby na nagbabala ng basa, yung mga taong tahimik lang pero laging tinatapakan. Hindi ko sila ipapahamak, sabi ni Elias, halos pangako. Hindi, sagot ni Jillian, may diin, pero kailangan mong tanggapin. Kapag sinimulan mo to, papalag sila. At kapag pumalag sila, lalabas ang tunay nilang mukha. Tumanggo si Elias, hayaan mong lumabas. Tomas ngumiti ng bahagya. So, game plan? Rowena inilapag ang folder sa gitna. Game plan, build the story. Elias, you stay quiet. We gather threads. We protect the vulnerable. At sa tamang oras, ipapakita natin sa kanila na ang taong minamaliit nila, ang taong hindi nila dapat minamaliit. Sa pintuan, muling dumaan ang receptionist na si Trina, may daladalang invitation envelope. Ma'am Rowena, dumating na po yung RSVP packets para sa charity gala ng Verdanza. Kinuha ni Rowena ang isang sobre, binuksan at tumingin kay Elias. Ito na. Tinanggap ni Elias ang sobre. Parang magaan lang na papel pero sa bigat ng kahulugan, parang bato. Sa harap, nakasulat ang eleganting font, Verdanza Charity Gala and Partnership Celebration. Huminga siya ng malalim, saka tumanggo. Sige.
Sa labas ng opisina, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang tawa ng ilang empleyado na kausap sa phone, ang tiktik ng heels, ang bulong-bulong ng mga taong may kanya-kanyang takot. At sa gitna ng lahat, si Elias Marasigan. Tahimik, simple at parang ordinaryo. Pero sa ilalim ng katahimikan, unti-unti nang gumagalaw ang panahon. At sa paggalaw nito, may isang gabi sa hinaharap na magbabago lahat. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa isang taong marunong magtiis at marunong ding maningil ng dignidad. Isang buwan ng pag-iipon ng ebidensya, isang buwan ng pag-iingat ng mga taong ayaw madamay, isang buwan ng pagpapanggap na ordinaryo. Pagdating niya sa lobby, naroon pa rin ang janitress na nag-mop kanina. Ngayon, nagpapalit na ito ng basahan. Nakayuko, walang pakialam sa mundo. Pero bago siya tuluyang lumabas, napatingin siya kay Elias at bahagyang tumango. Parang paalala na, mag-ingat ka. Sa labas ng gusali, sumalubong ang init ng tanghali. Tumawag ang phone niya, si Ma'am Rowena. Elias, dumiretso ka sa cafe natin. Nandito na si Maxine, sabi nito. Opo ma'am, sagot ni Elias at agad siyang sumakay ng taxi. Sa maliit na cafe sa gilid ng isang lumang street, parang ibang mundo. Walang salamin na kumikinang, walang aircon na nanlalamig sa buto. May amoy ng bagong kape at pandesal. Nakaupo si Rowena sa sulok. Katabi ang isang babaeng maayos ang ayos, simple pero elegante ang tindig. Si Dr. Maxine Alonso. Elias, bati ni Maxine. Tumayo at inabot ang kamay. I've read the notes. You're walking into a den. Kaya po ako nandito, sagot ni Elias, mahinahon. Umupo sila. Sa kabilang mesa, nakaupo ang driver ni Rowena na si Roger Henares, nagkakape rin, pero halatang nakikinig sa paligid, parang bantay. Rowena inilabas ang ilang papel. Maxine will help us see patterns. Hindi lang to chismis o hinala. Kailangan natin ng numbers. Maxine tumango. I checked Verdanza's public filings. They look clean. Too clean. When something is too clean, someone is washing it. Napangiti si Rowena sa salita. Exactly. At may isa pa parang kailangan, tao. Sinong tao? Tanong ni Elias. Hindi agad sumagot si Tomas. Tumingin siya kay Rowena, parang humihingi ng permiso. Tumango si Rowena. Saka nagsalita si Tomas. Si Nina Sison, junior analyst. Siya yung kanina, yung pinirpirmahan ni Vince. Nina, ulit ni Elias. Naaalala ang nanginginig na boses ng babae. Rowena humigop ng kape. Nina is scared, but she's honest. We need to keep her safe. Si Vince, bulong ni Elias. Roger, na tahimik lang kanina, biglang sumalita sa kabilang mesa. Si Vince Calderon po ba yan? Lumingon si Rowena. Oo Roger, bakit? Umayo si Roger sa upuan, parang may sariling kwento. Ma'am, narinig ko po yan minsan, sa parking. May mga tauhan siyang kausap, sabi niya, pag di po irma yung mga bata, palitan. Tapos may binanggit siyang gala, na parang may gagawin daw silang show, parang may ipapahiyara o para may tawanan ng mga VIP. Nalamlig si Elias. Ipapahiya? Opo, yung salitang scapegoat nga po narinig ko ma'am. Pasensya na, di ko na inusisa, baka mapahamak ako. Rowena kumingin kay Elias. Kita mo, kahit sa parking nag-uusap na sila. Maxine sumingit. If they're planning humiliation as entertainment, it means they have confidence no one can touch them. Which is dangerous, dagdag ni Tomas. Kasi kapag confident ang ganyan, mas maraming lumalabas na baho. Tahimik si Elias. Sa loob ng ilang segundo, taning kaluskos ng kutsara sa tasa ang naririnig. Tapos marahan siyang nagtanong, nasan si Jillian? Rowena sumagot, PR meeting, pero mamaya pupunta siya sa office, may tip siya. Hindi nagtagal, tumunog ang phone ni Rowena. Binasa niya ang message tapos tumango. Ayan na. Lumipas ang ilang minuto. Pumasok si Jillian Pardo sa cafe, nakasalamin, may dalang folder at phone, parang laging may hinahabol. Umupo siya agad, walang paligoy. Okay, sabi niya, diretso. Confirmed. Sa gala, may mystery invitee na pinaghihinala ang bagong consultant lang. Ang plano, i-flex nila kung sino sila. If he looks cheap, they'll roast him. Tomas sumangot. Sino yung mystery invitee? Elias tumingin kay Elias. Parang may apoy. Ikaw, Elias. Kasi sa listahan, nakalagay ka under a generic entry. E. Marasigan, guest of Rowena Quintos. Wala kang title, wala kang company brand. For them, that's an invitation to bully. Elias hindi kumurap. Okay.
Rowena nagtaas ng kilay. Okay lang? Hindi ka natatakot? Elias huminga ng malalim. Takot, oo, pero mas takot ako sa mangyayari kung hindi ko ito haharapin. Maxine tumango. Impressed. So, the gala is our lens, but before that, we need a map. Elias dumukot ng maliit na notebook. Map? I can give you names. Go, sabi ni Rowena. Elias nagsimulang maglista. Top, Crispin de Vera and Monica Lamberte de Vera. Publicly, philanthropy couple. Privately, mata pobre. Monica likes to humiliate with a smile. Crispin likes to humiliate with jokes. Next, Vince Calderon, procurement. He's the money pipeline. Then attorney Santi Valdez, legal. Mukhang neutral, but he plays both sides. And then the social orbit. Bianca Razon, Lulu Santillan. Yung mga bisitang mahilig tumawa kapag may pinapahiya. Tomas Sumabat. May compliance head sila. Gerald Yu, tahimik, smart, but he's cautious. Gerald, ulit na Elias. Cautious means he's not corrupt? Elias shrugged. Or he's surviving. Rowena tumingin kay Elias. At ikaw, Elias, ano ang role mo sa lahat ng to? Elias sumagot, mabagal. Observer muna, collector, protector. Maxine nagsalita. Then we need to protect Nina, and we need direct data. Tomas, can you get us internal payment schedules? Tomas tumango. I can try, pero risky. Baka mahuli ako. Rowena mabilis na sumagot. I won't let you go alone. I'll handle the cover. Elias, you'll handle discretion. Elias tumango. Ma'am, paano si Mang Lando? Rowena napabuntong hininga. We'll meet him. Not now. Later, kapag secure. Baka malik at mas lalo siyang gipitin. Jillian sumabat. May isa pa. Sa gala, may media. Meaning, anumang mangyari, pwedeng ispin. Pwedeng gawing joke, dagdag ni Tomas. Or, pwedeng gawing skandal, dagdag ni Maxine. Elias tumingin sa kanila isa-isa. So, kailangan natin ng kontrol. Hindi sa gabi ng gala, kundi bago pa man. Rowena ngumiti ng bahagya. Yan ang tamang pag-iisip. Matapos ang cafe meeting, pumbalik sila sa office ni Rowena. Pagpasok nila, agad nilang naramdaman ang bigat ng trabaho. Sa desk, may nakaabang na mga file. Sa gilid, naghihintay si Nina. Nakaupo sa maliit na upuan, hawak ang notebook, halatang hindi nakatulog. Nina, tawag ni Rowena. Halika. Tumayo si Nina, nanginginig. Ma'am, si Sir Vince po nagtanong. Sabi niya kung bakit hindi ko pa napipirmahan. Nagsinungaling po ako. Sabi ko, legal review. Good, sabi ni Rowena. Hindi yun kasinungalingan. Procedure yun. Elias lumapit kay Nina. Dahan-dahan. Nina, can you tell us, ano pa ang nakita mo? Nina lumunok. May folder po akong nakita sa shared drive. Vendor adjustments. Pero locked. Ang nakita ko lang, may mga pangalan ng suppliers, parang paulit-ulit, pero iba-iba ang project. Maxine umayos ng upo. Repeated suppliers across unrelated projects can indicate bid rigging. Tomas tumango. At si Vince ang may hawak niyan. Nina tumingin kay Elias. Sir, natatakot po ako kasi may isang email na nakita ko sa preview. Sabi, make sure the gala goes smooth. We need a distraction if the partner asks questions. Tahimik ang lahat. Parang biglang humina ang hangin. Jillian nagsalita, halos pabulhom. Distraction. Rowena tumitig kay Elias. So they're expecting questions, meaning they suspect something. Elias sumagot, mabigat ang boses. Or they're preparing to cover. Tomas pumitik ng daliri sa mesa. We need access to that folder at kailangan natin ng timestamps. Maxine tumayo. If you can get a screenshot or export metadata, we can build a narrative, not just claims. Nina halos umiyak. Pero ma'am, pag nalaman nila, Rowena humawak sa balikat ni Nina. Firm pero gentle. Nina, listen. Hindi ka namin iiwan. Kung kailangan, ililipat ka namin. May mga paraan. Elias sumingit. At kung may gagawin ka, gagawin natin ng ligtas. Walang bayani-bayani. Safety first. Nina tumango. Naningilid ang luha. Opo, sir. Sa hapon ding iyon, nagkaroon ng maliit na meeting sa conference room. Nandun sina Rowena, Elias, Tomas, Jillian, Maxine, at sa gilid si Roger. Nakatayo parang guard ng mga sekreto.
Rowena naglatag ng plano. Step 1. Gather internal data. Payments, procurement patterns. Step 2. Identify affected parties quietly. Mang Lando, maybe others. Step 3. Prepare for gala. Elias will appear ordinary. Jillian will monitor PR. Tomas will watch operations. Maxine will interpret numbers. Roger will handle logistics. Jillian tumingin kay Elias. At ikaw, Elias, kailangan mong maging handa. Kasi kapag sinimulan nila ang pangmamaliit, natural na sasagot ka. Pero hindi ka dapat pumatol agad. Elias tumanggo. Hindi ako pupunta para makipagsagutan. Pupunta ako para makita kung sino talaga sila kapag walang maskara. Tomas ngumiti ng konti. Then we let them show their true face. Rowena sumandal. Tila pagod ngulit determinado. At tandaan nyo, bago pa man ang gala, may mga taong nagdurusa na. Kaya hindi tayo pwedeng magkamali. Lumapit si Roger at mahinang nagsalita, parang may bagong balita. Ma'am, may isa pa po akong narinig kanina sa parking. May binanggit silang pangalan, yung Ubaldo. Nanlaki ang mata ni Elias. Mang Lando? Opo, sagot ni Roger. Sabi, kung makulit si Ubaldo, palitan. Sa sandaling iyon, parang may nagliyab sa dibdib ni Elias. Hindi galit na sumasabog, kundi galit na pinipigilan ng utak para maging sandata. Hindi nila siya papalitan. Sabi ni Elias, mabagal pero may bigat. Hindi na. Rowena tumangko at sa mata niya may halong awa at paghanga. Elias, yan ang simula. Sa labas lumulubog ang araw, pero sa loob ng opisina, parang sumisikat pa lang ang isang mas malupit na laban. Laban na hindi sisigaw sa simula, kundi magtitipon muna ng lakas hanggang dumating ang gabing may ngiti, champagne at bitak sa likod ng mga ilaw. Hindi nila siya papalitan. Hindi na. Iyon ang huling pangungusap ni Elias sa conference room bago sila naghiwa-hiwalay. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang pangungusap na iyon ang naging parang hudyat ng isang tahimik na operasyon. Walang sigawan, walang dramatikong pagpopost sa social media, kundi puro maingat na hakbang na parang naglalakad sa bubog. Kinabukasan, unang dumating si Tomas Barreto sa opisina ni Rowena, bitbit ang laptop at isang USB. Sumunod si Jillian, may dalang dalawang phone, isa para sa opisyal na PR work, isa para sa totoong usapan. Si Dr. Maxine, tahimik na dumating na parang hangin, at sa gilid, si Roger, nakapamewang, tila handang magsilbing pader kung kailangan. Sa pinakagitna, naroon si Nina Sison, mas maputla kaysa dati, pero mas matatag ang tingin. Hawak niya ang maliit na notebook na punong-puno ng sulat. Ma'am, mahinang sabi ni Nina, nakapasok po ako sa folder. Napatigil ang lahat. Rowena dahan-dahang tumayo. Paano? Nina lumunok. May nakalimutan po si Sir Vince na i-log out yung account niya sa shared computer sa procurement room. Hindi ko po sinadya. Nagbasa lang ako ng report. Tapos nakita ko, open pa. Kaya mabilis po akong nag-screenshot ng list. Tomas mabilis na lumapit. Saan? Nandyan ba? Opo, sagot ni Nina sa kainabot ang foam kay Tomas. Dito po, yung vendor adjustments. May listaran ng suppliers tapos may mga amounts na parang sobra. Tomas nag-scroll, tumanggo. Grabe, ito yung pattern. Same supplier, different projects, inflated line items. Maxine lumapit at tumingin din. The inflation is systematic. See the rounding? This isn't random. Jillian napailing. At sa media, ang pinapakita nila, world-class development. Rowena humigpit ang panga. Ito ang kailangan natin. Nina, good job. Pero from now on, mas mag-iingat tayo. Hindi ka pwedeng mag-isa. Nina nanginginig pa rin. Ma'am, natatakot po ako. Kasi kahapon, tinanong po ulit ako ni Sir Vince. Sabi niya, bakit ang dami mong tanong lately? Elias na tahimik lang sa lukok lumapit sa kanya. Nina, makinig ka. Kapag tinanong ka ulit, simple lang. I'm just doing my job properly.
Walang dagdag, walang paliwanag. Ang tao kasing guilty, takot sa malinis. Nina tumango at parang nabawasan ng bigat sa dibdib niya. Pagkatapos nun, naging sunod-sunod ang paggalaw. Si Tomas, gamit ang access niya bilang project manager sa network ng ilang departments, nakakuha ng schedule ng payments. Hindi buong listahan, pero sapat para makita ang malaking gap. Ma'am, sabi ni Tomas kay Rowena, si Mang Lando, 2 billing cycles na ang delayed. At may note pa dito. Tinuro niya ang line. Hold payment pending compliance. Jillian sumabat. Compliance? Si Gerald Yu ang compliance head. Ibig sabihin, ginagamit yung pangalan niya para i-hold ang bayad? Maxine umupo, nag-type. Either Gerald signed off or someone is using his department as cover. We need to talk to Gerald. Rowena na pabuntong hininga. Kung kakausapin natin si Gerald ng direkta, baka magsara siya. Kailangan nating dumaan sa tamang paraan. Elias, nakatingin sa screen. Marahang nagsalita. May paraan. Sa gala. Napatingin sa kanya si Jillian. Kaya mo pa ring ituloy? Mas lalo, sagot ni Elias. Kung handa na silang magtago sa likod ng distraction, dapat makita natin kung ano ang distraction na yon at kung sino ang gagawin nilang target. Tayo, sabi ni Tomas, may inis. Ikaw. Elias tumango, walang ngiti. Sige. Sa mga sumunod na linggo, kumilos si Rowena na parang chess player. Nagpatawag siya ng ilang pre-gala coordination meetings sa mga kaibigan niya sa industry para magmukhang normal na networking. Doon niya siniksik ang mga tanong, hindi halatang interrogation, kundi simpleng usapang business. Isang gabi, nagkita sila ni Elias sa parking lot ng isang hotel. Hindi para mag-party, kundi para mag-abang kay Mang Lando. Dumating ang lumang van. Bumukas ang pinto, lumabas ang isang lalaking medyo kuba, pawisang noo, halatang pagod sa araw-araw na trabaho. Si Mang Lando Ubaldo. Ma'am Rowena, tanong ni Mang Lando, nag-aalangan. Oo, Mang Lando, sagot ni Rowena. Lumapit agad. Ito si Elias, kaibigan. May gusto kaming itanong. Napatingin si Mang Lando kay Elias. Simple ang suot, pero may bigat ang mata. Sir, kung tungkol to sa bayad, matagal na po ako nagpa-follow up. Pinapapunta ako sa procurement, tapos wala naman. Elias dahan-dahang tumango. Mang Lando, alam ko, at gusto naming maintindihan kung gaano kalala. Umupo sila sa isang maliit na bench sa gilid ng parking, malayo sa ilaw. Si Roger ang nakatayo sa di kalayuan, parang bantay sa gabi. Sir, nagsimula si Mang Lando, nanginginig ang boses. Yung asawa ko po, si Nena, may cancer. 3 session na po ng chemo ang na-delay dahil wala kaming pambayad. Naging contractor ako ng Verdanza kasi sabi nila siguradong bayad. Ngayon parang ako pa ang may kasalanan. Rowena napapikit sandali. Hindi ikaw ang may kasalanan. Pero ma'am, bulong ni Mang Lando, pinapahiya nila ako sa office, pinapahintay, pinapasapasa. Minsan may babae pang tumawa. Sabi, kung wala kang pang ikot, huwag ka kasing mag-contract. Namlamig ang dugo ni Elias. Sino? Mang Lando umiling. Hindi ko po kilala. Basta nakaayos. Socialite siguro. Nasa meeting ng CEO. Jillian, nakasama rin sila sa parking at tahimik lang kanina, biglang nagsalita. Bianca Razon o Lulu Santillan. Mang Lando tumango ng dahan-dahan. Parang, oo, isa sa kanila. Nahawak si Elias sa puhod niya, pinigil ang inis. Mang Lando, meron ka bang mga email, billing statements, anything? Opo, sagot ni Mang Lando. Agad inilabas ang isang envelope. Dito po, lahat ng follow-up, lahat ng pangako, lahat ng next week. Tanggap ni Rowena ang envelope. Parang may hawak na ebidensya ng isang taong life. Salamat Mang Lando. Promise, hindi kami titigil. Mang Lando tumingin kay Elias, halos nagmamakaawa. Sir, ayoko pong pag-away. Gusto ko lang mabuhay ang asama ko. Elias tumingin sa kanya ng direkta. Hindi mo kailangan makipag-away Mang Lando. Kami ang haharap. Ikaw, tapit lang. Sa pag-uwi nila, tahimik ang sasakyan. Si Roger ang nagmaneho, si Rowena sa passenger seat, si Jillian sa likod kasama si Elias. Sa labas, dumadaan ang mga ilaw ng lungsod, parang mga matang kumikislap. Elias, biglang sabi ni Jillian, handa ka na ba sa gala? Elias hindi agad sumagot. Naalala niya ang envelope ni Mang Lando, ang luha sa mata, ang boses na naninginig.
Hindi ito tungkol sa akin. Sagot niya sa wakas. Pero oo, handa na. Dumating ang araw ng gala ng mas mabilis kaysa inaasahan nila. Ballroom, champagne, flash ng cameras, musika na parang nagtatago ng plastic na saya. Sa labas ng venue, huminga si Elias ng malalim habang nakatayo sa gilid ng entrance. Suot niya ang simpleng suit. Maayos pero walang yabang. Hindi siya mukhang pulubi pero hindi rin siya mukhang billionaire. Saktong sapat para hindi pansinin. Rowena lumapit sa kanya. Inayos ang collar niya na parang ina. Tandaan mo, observer ka muna. Tomas, naka-earpiece, sumenyas. May VIPs na. Nakapasok na sina Bianca at Lulu. Jillian, hawak ang phone, nagtipa. Media ready. May live coverage sa isang corner. Monica loves that. Dr. Maxine, nasa giid, tahimik lang. Parang analyst sa gitna ng gyera. Remember, if they humiliate you, that is data. Elias tumango. Sige. Pagpasok niya, parang sumalpok sa kanya ang amoy ng mamahaling pabango at wine. Sa stage, may malaking tarpaulin. Verdanza Charity Gala and Partnership Celebration. Sa baba, mga taong numingiwi sa saya. Pero sa mata ni Elias, parang nag-aabang ng isusunod na pagkain. Sa gitna ng crowd, nakita niya ang mag-asawang CEO, si Crispin De Vera. Matangkad, naka-tux, ngiting may yabang. Si Monica Lamberte De Vera, naka-gown, elegante, at ang mga mata, parang may palaging sinusukat. Lumapit si Rowena upang batiin sila, habang si Elias na natiling nasa likod. Parang anino. Rowena, sigaw ni Monica, akala mo close friends. Grabe, you look decent. Rowena ngumiti ng formal. Monica, Crispin, congratulations on tonight. Crispin tumawa. Of course, we always deliver. Who's that with you? Tumuro siya kay Elias na parang staff. Rowena saglit na tumingin kay Elias, tapos ngumiti. Guest. Guest. Ulit ni Monica, tumingin mula ulo hanggang paa kay Elias. Ah, okay. Enjoy the free food. Sa likod, narinig ni Elias ang ilang tawa. Si Bianca Razon, nasa di kalayuan, nagbulong kay Lulu. Sino yun? Mukhang walang sponsor. Elias tumingala. Pinigil ang reaksyon. Observer. Ngunit nang magsimula ang toast, lumapit si Crispin sa mic. Nagsalita ng mga salitang tungkol sa community, dignity, and generosity. Halos matawa si Elias sa irony. At sa gitna ng toast, naglakad si Monica papunta sa mesa kung nasaan si Elias. Hawak ang wine glass. Ang ngiti niya, parang bulaklak na may tinik. Excuse me, sabi ni Monica, malambing pero may insultong nakatago. Are you one of the consultants Rowena hires to fix messes? Elias tumingin sa kanya. Mahinahon? I'm just here to observe, ma'am. Observe, ulit ni Monica, parang tinikman ng salita at hindi nagustuhan. Well, observe this. Umikot siya, kunwaring nadulas, at sa isang kisap mata, bumuhos ang pulang wine sa ulo ni Elias. Huminto ang mundo, huminti ang tugtugan, huminti ang mga bulungan. Sa ilang segundo, tanging tunog ng wine na tumutulo ang narinig, parang dugo sa puting tela. May mga taong napahawak sa bibig, may mga napangiti, parang nanunood ng palabas. Si Bianca, bahagyang natawa. Si Lulu, pumalakpak ng mahina, parang joke sa stage. Si Tomas mula sa malayo, humigpit ang kamao. Si Jilnan napamura sa ilalim ng hininga. Si Rowena biglang nanigas. Monica nagkunwaring gulat. Ay, sorry ha, nadulas. Pero at least bagay sa'yo, may kulay na. Tumawa si Crispin. Lumapit, sumabay sa eksena. Monica, you're so clumsy. But yeah, he looks better now. Sa gitna ng lahat, dahan-dahang ninabot ni Elias ang napkin. Pinunasan niya ang mukha niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, hindi siya nag-walk out. Sa halip, tumingin siya kay Monica at Crispin. Direkta, walang takot. Okay lang yan, sabi niya. Malamig pero mahinahon. Sanay na ako dyan. Nang marinig yun, may ilang tumigil sa pagtawa. Parang may biglang nahimasmasan. Elias humakbang palapit sa stage, hindi nagmamadali.
Kinuha niya ang maliit na folder sa loob ng sling bag niya, ang folder na matagal nilang inihanda ni Rowena. Tumingin siya kay Rowena at tumango, parang sinasabi, ngayon. Rowena huminga ng malalim, tumayo sa tabi niya, at sa harap ng lahat, sa gitna ng mga ilaw at camera, marahan ngunit malinaw nagsalita si Elias. Bago po tayo magpatuloy, pakicheck po ang agenda. Ako si Elias Marasigan, majority partner ng investment arm na papasok sa Verdanza ngayong gabi. Parang may bombang pumutok pero walang tunog, taning gulat lang. Bumuka ang bibig ni Monica, namutla si Crispin, at sa pintuan ng ballroom, pumasok sina Mr. KG Tanaka at Miss Harriet Cole, kasunod si Roger na may hawak na sealed documents. Sa sandaling iyon, ang wine na ibinuhos sa ulo ni Elias ay tila naging marka, hindi ng kahihiyan, kundi ng pagbubunyag. Ang wine na tumutulo pa sa buhok ni Elias Marasigan ay parang hindi na alak, parang ebidensya. At habang nakatayo siya sa gitna ng ballroom, ramdam niya ang pagbabago ng hangin. Yung mga matang kanina'y nanunuya, ngayon ay nag-aalangan. Yung mga ngiting kanina'y mapanlait, ngayon ay pilit. At yung mag-asawang CEO na kanina'y parang hari at reyna, ngayon ay parang mga taong biglang naliligaw sa sariling palasyo. Majority partner? Halos pabulong na ulit ni Monica Lamberte de Vera. Nanginginig ang nguso habang sinusubukang itama ang ngiti niya. This must be a misunderstanding. Crispin de Vera na ilang segundo lang ang nakalipas ay tumatawa, ngayon ay parang nalunok ang sariling biro. Lumapit siya kay Elias. Pilit ang pagiging friendly. Elias, Mr. Marasigan, welcome. We didn't realize you were, important. Mula sa likod, narinig ni Elias ang mahinang tawa ni Jillian. Hindi tawa ng saya, kundi tawa ng taong matagal nang alam kung gaano kababawa ang mga ganitong tao kapag natamaan ng ego. Si Tomas naman, nakapwesto sa gilid, tumitig kay Monica at Crispin na parabang sinasabi, ito na ang kapalit. Dumating sa harap sina Mr. KG Tanaka at Miss Harriet Cole, parehong maayos ang tindig, parehong may hawak na dokumentong tila mas mabigat pa sa ginto. Si Rowena Quintos ang sumalubong sa kanila, walang kaba sa muka, parang matagal na niyang pinapraktis ang esenang ito. Good evening, sabi ni Miss Harriet, malinaw ang boses. We're here for the partnership signing. As stated in the agreement, our principal partner and signatory is Mr. Elias Marasigan. May ilang bisitang napahawak sa dibdib, si Bianca Razon at Lulu Santidlan na kanina'y pumapalakpak sa joke, ngayon nagkatinginan, parang naghahanap ng exit. May mga nagbulungan, may mga nagkunwaring hindi nakita ang nangyari. Si Monica, pilit na tumawa. Well, congratulations, that's wonderful. We were just joking earlier, you know how parties are. Elias dahan-dahan pinunas ang natitirang wine sa gilid ng pisngi niya. Hindi siya nagmamadaling magsalita. Gusto niyang maramdaman nila ang kahihiyan na ipinainom nila sa kanya, hindi para gumanti, kundi para matauhan. Joke, ulit ni Elias, mahinahon. Ganun po ba ang joke sa inyo? Yung ibinubuhos ang wine sa ulo ng tao sa harap ng lahat? Crispin mabilis na sumingit. It was an accident. Monica is clumsy. Crispin, putol ni Rowena, malamig ang tono. Let's not insult everyone's intelligence. Tumahimik ang ballroom, kahit ang music ay parang nahihiyang bumalik. Sa mga sumunod na minuto, nagkaroon ng awkward na resume ng event. May host na nagpilit magpatawa, may banda na bumalik sa tugtog, pero hindi na tulad kanina. Ngayon, lahat nakatingin kay Elias, hindi na dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa tanong, ano ang susunod niyang gagawin? At si Elias, sa halip na sumigaw, ay kumilos ayon sa planong tahimik. Ang planong binuo nila sa kafe, sa conference room, sa parking lot kasama si Mang Lando. Hindi siya nagpa-presscon, hindi siya nag-walk out na dramatic. Ang ginawa niya, nag-request ng private meeting after the gala, kasama ang core executives at legal counsel. Of course, sabi ni Monica, pilit na sweet.
We'd love to discuss. Just let's keep it discreet. Discreet, bulong ni Jillian sa tabi ni Tomas. Meaning ayaw nilang makita ng media na natamaan sila. Tomas tumanggo. Pero too late na. May mga phones, may videos. Lalabas to. Si Rowena na nakatayo malapit kay Elias, marahang nagbulungan. Huwag mo munang hayaang lumabas sa ngayon. Gamitin natin ang takot nila. Sa tamang oras, tumanggo si Elias. Oo, ma'am. Pagkatapos ng event, sa isang maliit na conference room sa loob ng hotel, nagtipon ang mga pangunahing tao. Nandun sina Crispin at Monica. Naaayos pa rin pero halatang nanginginig ang kontrol. Nandun si Attorney Santi Valdez, nakangiting parang neutral pero ang mata ay mabilis magbasa ng sitwasyon. Nandun si Vince Calderon, procurement head, pilit ang confidence pero halatang kinakabahan, lalo na nang makita niya si Rowena at si Dr. Maxine. At sa gilid, hindi inaasahan ng mag-asawa, nandun din si Jillian Pardo at Tomas Barreto. Si Roger naman nasa labas ng pinto, parang bantay. Sa kabilang pader, naroon si Miss Harriet at Mr. KG, handa kung kailangan ng formalities. Okay, sabi ni Crispin, pilit ang ngiti habang umupo. Let's talk partnership. We're excited about the funds you're bringing in. Elias umupo sa kabilang dulo ng mesa. Hindi siya umasta na parang hari. Umasta siya na parang taong may hawak ng katotohanan. Before funds, sagot niya, we need to talk about obligations. Monica, kumunot ang noo. Obligations? We're a reputable company, Mr. Marasagan. Dr. Maxine binuksan ang laptop. Reputable on paper, but the numbers tell a different story. Vince biglang tumikhim. Excuse me, who is she? Rowena sumagot. Dr. Maxine Alonzo, consultant. Vince ngumiti ng pilit. Consultants. Always suspicious. Elias tumingin kay Vince, mahinaon. Hindi po suspicion ang tawag kapag may pattern. Tomas nag-slide ng printed sheet sa mesa. Here, payment schedules for Green Arc subcontractors. Delayed for months, particularly Ubaldo Construction. Monica tumingala. Ubaldo? That's minor. Elias dahan-dahang sumandal. Minor sa inyo, major sa buhay ng pamilya nila. May asawa siyang cancer. Napatigil si Monica. Si Crispin, mabilis na kumilos. We can fix that. We'll pay them. These things happen. Cash flow. Cash flow. Ulit ni Maxine. Sabay click ng spreadsheet. Then explain why vendor line items are inflated. Same suppliers across different projects. Same rounding patterns. That's not cash flow. That's manipulation. Tahimik ang lahat. Attorney Santi na kanina'y nakangiti, biglang nag-ayos ng tie. We should be careful with accusations. Accusations become facts when supported, sagot ni Rowena, sabay labas ng envelope. We have email trails, billing follow-ups, vendor adjustments folder screenshots. Sa salitang vendor adjustments, napatingin ng mabilis si Vince, isang kisap na takot. Halos hindi mapapansin kung hindi sanay tumingin si Elias sa mga ganong micro-reactions. Where did you get that? Tanong ni Vince, medyo tumaas ang boses. Elias ngumiti ng bahagya, malamig. Maraming kaos sa kumpanya ninyo, Mr. Calderon. Hindi lahat bulag. Vince tumayo. This is a setup. You're trying to sabotage the company. Crispin mabilis na nagtaas ng kamay. Vince, calm down. Monica sumingit. Elias, I think we started on the wrong foot. Wrong foot, putol ni Elias, sabay tingin sa basang cuff ng suit niya, bakas pa ang wine. Tinapunan ninyo ako ng wine sa ulo sa harap ng tao. Hindi iyon wrong foot. That's character. Namula si Monica. It was an accident. Jillian sa gilid, biglang sumalita. Accident, may video. Kita kung paano kayong ngumiti bago ibuhos. Tumahimik ang lahat. Si Crispin napalunok. Si Monica napatingin kay Jillian na parang ngayon lang niya nakita na may sariling tapang ang PR officer nila. Elias huminga ng malalim, saka inilabag ang pinakamahalagang linya. Hindi sigaw, kundi kondisyon.
Makinig kayo. Sabi niya, mabagal. Hindi ako pumunta dito para gumante. Pumunta ako dahil may hawak akong pondo na pwedeng pumasok sa Verdanza o hindi pumasok. At kung papasok man, may kondisyon. Attorney Santi nag-lean forward. What kind of conditions? Elias tumingin sa lahat isa-isa. Una, bayaran ang lahat ng delayed subcontractor payments within a set timeline. Unahin si Mang Londo Obaldo at mga gaya niya. Pangalawa, independent audit sa procurement at vendor selection, third party, not internal. Pangatlo, i-freeze ang anumang questionable vendor contracts hanggang matapos ang audit. Pang-apat, maglabas ng public apology, hindi sa akin lang, kundi sa mga taong ginamit ninyo sa pangmamaliit, kasama ang mga contractors at staff. At pang-lima, aalis sa operational control ang sino mang mapapatunayang nagmanebra, kahit sino. Crispin napasinghap. That's extreme. This is our company. Elias tumanggo. Oo, at dahil company ninyo, responsibilidad ninyo. You're leveraging money to control us. Sumagot si Rowena. Hindi pera ang kontrol dito, Monica. Katotohanan. Vince sumingit. You can't just... Tahimik, sabi ni Crispin kay Vince, pero halatang takot din. Attorney Santi, na laging maingat, nagsalita. We can negotiate. Perhaps we can do internal audit first? Hindi, sagot ni Elias, diretso. Internal audit can be influenced. I'm not here for cosmetics. Dr. Maxine tumayo at nagdagdag. If you refuse, the partnership falls through. And I suggest you consider the reputational risk. The gala incident alone can cause a public relations crisis. Jillian tumango. At kung lumabas pa ang procurement anomalies, mas malala. Tomas tumitig kay Monica at Crispin. May mga tao sa loob na pagod na. Kapag hindi nyo inayos, hindi na namin mapipigilan ng pagputok. Tahimik ulit. Sa puntong iyon, biglang may kumatok sa pinto. Pumasok si Gerald Yu, compliance head. Hawak ang phone, halatang tinawag siya ng minadali. I received a message that my department's name is being used to hold payments. Monica napasabi ng mahina. Gerald. Gerald tumingin kay Elias, kay Rowena, kay Maxine, tapos kay Vince. I want to see the documents. Vince pawis na ang noo, pilit ngumiti. Gerald, this is not the time. Now is exactly the time, sagot ni Gerald, malamig. Because if my department is being used as cover, someone is committing fraud. Dito nagsimulang mabasag ang pader. Hindi pa tuluyang gumuho pero may bitak na. At si Elias sa gitna ng lahat, tahimik na umupo. Pero sa loob, alam niyang ito na ang paggikot ng kapalaran. Ang gabing nagsimula sa wine at pangmamaliit, ngayon ay nauuwi sa singil at katotohanan. Hindi pa ito wakas. Pero ito ang unang pagkakataon na nakita niyang natakot ang mga taong sanay mang-apak. At sa takot nilang iyon, may pag-asang mabubuhay ang mga taong matagal nilang pinabayaan. Now is exactly the time, malamig na sabi ni Gerald Yu. Because if my department is being used as cover, someone is committing fraud. Sa loob ng conference room, parang biglang lumiit ang hangin. Kahit si Crispin de Vera, na sanay magpatawa at magpalusot, naupo ng mas tuwid. Si Monica, na kanina'y puro ningit at accident, ngayon ay hindi na maituloy ang pag-aarte. Si Vince Calderon naman, ang taong dating kayang magtaas ng boses sa mga junior, kayang magbanta sa mga kontratista, ngayon ay parang nawalan ng balat. Gerald, sabi ni Monica, pilit pa ring magaan ang tono. This is a misunderstanding. You know how complex payments can be. Gerald hindi ngumiti. Complex, yes, but falsifying compliance holds is not complexity. That's deception. Tumingin siya kay Tomas. You said Ubaldo's payments are held under my department? Tomas tumango. Inilapit ang printouts. Here sir, may note pa. Hold payment pending compliance. Pero walang ticket number. Walang reference. Parang ginawa lang. Gerald kinuha ang papel. Pinasa ng mabilis saka tumingin kay Vince. Vince, do you have documentation for this hold? Vince ngumiti ng pilit.
I can retrieve it. It might be in the system. Which system? Tanong ni Gerald. Because I manage compliance systems at wala akong nakitang record. Dito tuluyang bumigat ang mukha ni Vince. Gerald, listen. Stop, putol ni Gerald. If you can't show it now, I will assume it doesn't exist. Si Elias, nakaupo sa dulo ng mesa, hindi sumingit. Pinanood niya lang ang esena gaya ng sinabi ni Maxine. Kapag may humiliation, data. Ngayon, kapag may takot, mas malinaw na data. Kitang-kita niya ang mga micro-reactions. Si Crispin na laging tumitingin kay Monica bago magsalita. Si Monica na hinahanap ang kontrol pamamagitan ng pag-ayos ng buhok at pagngiti. Si Attorney Santi Valdez na nakasandal na parang handang tumalon sa alingmang bangka. At si Vince na unti-unting nilalamon ng sariling bitag. Okay, sabi ni Crispin. Huminga ng malalim. Elias, you want conditions. Fine. We can pay subcontractors. We can do an audit. But public apology, that's damaging. Jillian na hanggang nayon ay tahimik at talimang tingin, sumagot. Damaging? Mas damaging yung video ng asawa mo na binuhusan ng wine ang partner investor. Trust me, Crispin. The apology will soften what's already hard. Monica, mabilis na tumingin kay Jillian. Parang gusto siyang patayin sa tingin. Jillian, you're our PR. At PR should protect the company by telling the truth. Sagot ni Jillian, diretso. Hindi sa pagtatago. Attorney Santi nag-ayos ng tie at ngumiti, yung ngiting legal na parang walang kinikilingan. We can craft a statement. Something like, unfortunate incident. Rowena napatawa ng mahina, pero walang saya. Unfortunate? Hindi sila nadulas sa hagdan. Pinahiya nila ang tao. At hindi lang siya. Kasama ang mga contractors at staff na tinatapakan nila. Elias, sa wakas, nagsalita muli. Attorney Santi, hindi ako bibili ng salita. Bibili ako ng pagbabago. Tahimik. Gerald dumingin kay Elias. Parang unang beses siyang humanga. Mr. Marasigan, if you're serious about an independent audit, I want to be part of choosing the third-party firm. Para hindi masabing biased. Tama, sagot ni Elias. Gusto ho transparent. Crispin na pasinghap. Parang nararamdaman niyang unti-unti nang nawawala ang control. Fine. We agree to an audit. We'll pay Ubaldo. Hindi lang Ubaldo. Lahat. Monica bumulong. This is extortion. Rowena tumingin sa kanya. No, Monica. This is accountability. Sa loob ng parehong hotel, matapos ang meeting, naghiwa-hiwalay sila na parang mga taong may kanya-kanyang sugat. Si Monica umalis na halos hindi makatingin kay Elias. Si Crispin sumunod, pero bago lumabas, lumingon siya at nagsabi ng pilit na mababang boses. We'll comply, but you're making enemies. Elias tumanggo, walang kaba. Matagal na akong may kaaway, Crispin. Ang kaaway ko lang dati, kahirapan. Ngayon, sistema. Kinabukasan, hindi na party issue ang nangyari. Naging corporate earthquake ito. Kahit pilit nilang tinatakpan. Pero si Jillian, bilang PR director-in-waiting sa mata ng marami, alam niya ang daloy ng impormasyon. Pinakiusapan siya ni Monica na pigilan ang pagkalat ng video, pero hindi na niya kontrolado ang mga bisitang may phones. Rowena, tawag ni Jillian sa phone habang nasa kotse. May clip na lumabas, short lang pero enough. Rowena sagot, hayaan, huwag mong palakihin, pero huwag mo ring patayin. Use it as leverage. Elias, nakasama ni Rowena sa likod ng kotse, nakatingin sa bintana. Sa isip niya, hindi siya natutuwa sa pagkalat ng video. Hindi niya gustong masira ang pangalan ng kumpanya para lang masira. Ang gusto, magbukas ang mata ng mga tao sa loob. At pinakamahalaga, mabayaran ang mga tao tulad ni Mang Lando. 3 araw matapos ang gala, dumating ang unang pagbabago. Hindi pa grand pero konkretong hakbang. Tinawagan ni Rowena si Mang Lando. Speaker mode. Naroon si Elias, Thomas at Maxine sa opisina. Mang Lando, sabi ni Rowena, may update kami. Nakaprocess na ang unang tranche ng payment. Sa kabilang linya, halos mabasag ang boses ni Mang Lando. Ma'am, totoo po ba? Baka naman po pangako na naman. Elias lumapit sa speaker. Mang Lando, may confirmation kami. May bank reference number at may timeline para sa remaining. Tahimik sandali sa linya.
Tapos narinig nila ang paghinga ni Mang Lando na parang may biglang bumukas na bintana sa loob ng dibdib. Sir, salamat po. Hindi ko alam paano. Yung asawa ko, makakapagpimo na ulit. Hindi sumagot agad si Elias. Kumunot ang lalamunan niya. Kapit lang Mang Lando. Una pa lang to. Pagkatapos ng tawag, dumaging si Gerald Yu sa opisina ni Rowena. Hindi na hotel meeting, kundi seryosong pag-uusap. Rowena, sabi ni Gerald, I initiated an internal freeze on new vendor awards spending audit. I also requested logs on who accessed the vendor adjustments folder. Thomas na pabuntong hininga. That will expose Nina. Agad dumingin si Elias. Can you protect her? Gerald dumanggo. I can reroute the audit trail request through IT security under a broader scope. But she needs to be careful. Rowena tumayo. I'll move Nina temporarily to our finance consultancy desk. Secondment, she'll be safe. Sa parehong linggo, bumisita si Elias sa probinsya. Hindi para magbakasyon, kundi para huminga at maalala kung bakit niya ginagawa ang lahat. Kasama niya si Rowena at si Dr. Maxine dahil gusto rin ni Maxine makita ang pinagmulan ng sugat ni Elias. Pagdating nila sa lumang baryo, sinalubong sila ng amoy ng lupa at mangga. Naroon ang maliit na bahay na pinaglumaan ng pamilya ni Elias. Sa ibabaw ng puno ng mangga, nakita niya ang nanay niya, si Aling Pilar Marasigan, nagbabalot ng suman, pawis ang noo pero may ngiting pilit. Anak! Sabi ni Aling Pilar nang makita si Elias. Napadaan ka? Kumusta ka na? Elias lumapit, hinalikan ng kamay ng ina. Ma, okay lang. May inaayos lang. Rowena, ngumiti kay Aling Pilar. Pilar, ang laki na ng anak mo. Laki nga, sagot ni Aling Pilar pero may lungkot sa mata. Pero sana, hindi niya kinakain ang sarili niya sa galit. Elias napayuko. Hindi po galit ma, hustisya. Maxine na nakatingin sa paligid biglang nagsalita. This place, it grounds you. Opo, sagot ni Elias. Dito ko natutunan na ang tao hindi sinusukat sa damit. Habang naglalakad sila sa daan, nakasalubong nila ang isang babaeng may dalang mga libro, nakasuot ng simpleng blouse, may buhok na nakatali. Lumapit siya kay Aling Pilar. Aling Pilar, nandito na po yung mga bata mamaya. Ready na po yung reading session. Ngumiti si Aling Pilar. Ay, Mara Villanueva, salamat ha. Napalingon si Elias. Ma, sino po siya? Mara, sagot ni Aling Pilar. Guru yan dito. Siya yung tumutulong sa mga batang hindi makabili ng libro. Mabait yan. Mara tumingin kay Elias, bahagyang nagulat. Ah, ikaw po si Elias? Narinig ko po, bumalik ka raw minsan, pero di ko inakala ngayon. Elias ngumiti ng mahina. Oo, napadaan. Kayo po ba yung nagtituro kahit kulang ang gamit? Mara tumawa ng mahina, may hiya. Wala namang choice sir. Kung hindi kami, sino? Marami dito, umaalis na lang. Pero yung mga bata, naiwan. May sinabi si Rowena kay Maxine, pabulong. Yan ang klase ng taong hindi bumibili ng salita, gumagawa. Sa gabing iyon, nakaupo si Elias sa harap ng bahay nila, nakatingin sa langit. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya yung lalaking nagtatago lang sa trabaho at tahimik na iniinda ang sugat. Ngayon, may direksyon na ang sakit. Ginagawang daan para makabuo ng pagbabago. Pagbalik niya sa Maynila, mas mabilis na gumulong ang mga pangyayari. Dumating ang third-party audit firm na pinili ni Gerald at Elias. Si Miss Harriet Cole bilang banker, nagpadala ng formal notice. Funds will be released only upon compliance milestones. Si Mr. KG Tanaka naman, tahimik pero matapang, nagbigay ng technical oversight sa project governance. Sa Verdanza, nag-umpisa ang shift. Si Jillian, sa loob, naglatag ng transparency plan. Si Tomas, sa operations, nagpakita ng bagong KPI system na walang palakasan. Si Nina, sa secondment desk ni Rowena, unti-unting huminga ng mas maluwag, bagamat may takot pa rin. Isang araw, tinawagan si Elias ni Jillian. Elias, si Monica at Crispin nag-request ng private conversation. Alone, no lawyers. Elias huminga ng malalim. Sige. Sa meeting room ng Verdanza, wala ng champagne, wala ng ilaw ng gala.
Plain white walls lang at katotohanan. Monica unang nagsalita, mahina. Elias, ay... Naputol ang boses niya, parang hindi sanay humingi ng tawad. I messed up. Crispin sumunod, mas mabigat ang tono. We didn't think. We were arrogant. Elias hindi agad umimik. Pinanood niya sila. Hindi siya naniniwala sa biglaang pagbabago. Pero naniniwala siya sa posibilidad kapag may tunay na kapalit. Accountability. Hindi ako nandito para maging kaibigan ninyo. Diretso si Elias. Nandito ako para siguraduhin hindi na mauulit. Monica tumanggo. Luha sa mata pero pilit ang composure. We'll do the apology. Public. Crispin nagsalita rin, halos pabulong. And we'll step back if that's what it takes. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias na hindi na siya humahabol sa anyo ng nakaraan. Siya na ang nagdidikta ng direksyon. At sa mga sumunod na buwan, naging malinaw ang resulta. Nabayaran ng mga kontraktista, naputol ang mga questionable vendor ties, nagkaroon ng tunay na audit. Si Vince Calderon, matapos ang investigasyon, naharap sa formal charges at tinanggal sa posisyon. Hindi na niya kayang itago ang ebidensya. Si Attorney Santi Valdez, sa takot na madamay, nag-resign at piniling lumayo, dala ang sariling baid. Sa dulo ng taon, may maliit na community center na sinimulan mula sa bahagi ng investment. Hindi malaking building, pero sapat para magkaroon ng training, scholarship orientation, at reading sessions para sa mga bata sa probinsya. At sa isang huling gathering doon, nakita ni Elias si Mara. Tinuturuan ng mga batang magbasa, habang si Aling Pilar nag-aabot ng pandesal. Lumapit si Elias, tahimik. Mara. Mara ngumiti. Sir Elias, ang dami na pong nagbago. Elias tumango. Hindi pa tapos, pero nagsimula na. Mara tumingin sa kanya, seryoso. Salamat po. Hindi dahil sa pera, kundi dahil pinakita niyo sa mga bata na may taong kayang tumindig. Huminga si Elias saka tumingin sa mga batang nagsusulat sa papel. Masaya kahit simpleng lapis lang ang hawak. Sa malayo, naroon si Rowena, Maxine, Jillian, Tomas, Nina, Gerald, pati si Mang Lando na dumalaw. Ngayon, mas magaan ang mukha. May bitbit na litrato ng asawa niyang nakangiti matapos ang chemo. Sa tabi ng mesa, may maliit na kahon. Lumapit sina Monica at Crispin. Wala ng entourage. Walang kamera. Tahimik silang nag-abot ng sobe para sa donation. Hindi na sila hari at reyna. Tao na lang silang natutong yumuko. Monica, halos pabulong. Pasensya na. Elias tumango. Hindi para kalimutan, kundi para tuluyang lampasan. Sige, pero tandaan nyo, ang respeto, hindi binubuhos na parang wine. Ibinibigay yan araw-araw. At sa gabing iyon, habang umuugong ang tawa ng mga bata at humahalo sa hangin ng amoy ng kape at pandesal, naramdaman ni Elias ang pinakamatagal na hinahanap ng puso niya. Hindi paghihinggiti, kundi kapayapaan na may kasamang pag-asa.